Ako po, I'm excited because today is our Serve Sunday! Come on! Can we shout, Serve Sunday! Pastor, ano po ba yung Serve Sunday? No? Serve Sunday po is our annual ministry fair where we showcase the ministries within the Rock City Church. No? Ipapakilala po namin yung mga ministries ng the Rock City Church. At ang goal po ng Serve Sunday is to help you discover the joy of serving. Ulitin ko po, gusto po namin kayong anyayahan, no? At ma-discover nyo the joy of serving. So as I continue po, ang word ngayong umaga, pwede na pong makaupo ang bawat isa sa atin. Amen. Salamat po sa ating worship team. So ano po ba yung mga ministries ng The Rock City Church, no? Sino po dito pumasok ka sa cinema, nakita mo yung mga iba't ibang booth ng mga ministry? Can I see hands? Meron po ba? Meron po bang hindi dumaan dyan sa entrance? Wala naman. Unless sa fire exit, sa likod ka dumaan, I don't know. Pero kung dyan ka dumaan, most probably nakita mo yung mga ministry. Sino po dito nag-stop at nag-take time para tingnan yon? Ayan. Mailan lang po. Ayan. No? So, I'll try to do my best to shorten po yung ating message. Hindi para kumain na kayo agad after. Hello? Ulitin ko po. No? I'll try my best na i-shorten po tong mensahe para po makapag-take time tayo na sa paglabas natin ay mabisita nyo po yung mga booth natin. At I pray na mangusap po ang Panginoon sa inyo through this word. No? At nais ko lang po pakilala yung mga ministries natin dito sa The Rock City Church. Unang-una po, nandiyan yung worship natin. No? Kung kayo ay may passion na kumanta at papurihan yung Panginoon sa pamamagitan ng yung boses, pagtugtog, nandiyan po yung worship. Hindi ko po explain isa-isa to dahil mas maganda po kung explain nila doon sa labas. Nandiyan po yung worship natin, production, creative, social media, our guest experience, connect, kids, events, missions, welfare, maintenance, communications, transportation, at lahat po ng Sean, kayo na pong bahala. Ano pa pong Sean yung gusto nyo na pwede nating isama sa ministry? No? So, I encourage everyone. Alam nyo po, pinaghirapan nila yung mga booth na yan. Sabi ko, magbibigay ako ng prize sa pinakamagandang booth. Amen. Pero napansin ko po, parang mali yung sinabi ko dahil ang mga volunteers po natin dito ay nag-o-overlap. Yung iba nasa creative, nasa ganyan, worship team. So, paano sila mananalo kung lahat sila ay naka-join doon? So, yun po yung problema ko ngayon. No? Try ko pong solusyonan after nito. Okay po? So, ipag-pray nyo na po. I hope mangusap ang Panginoon and I know mangungusap siya. Basta buksan natin yung puso natin at tenga natin sa pakikinig ng kanyang salita. So, if you have your Bibles with you, samahan niyo po ko sa 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11. Sige po. Let's open our Bibles to 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11. At sabi po dito, God has shown you His grace in many different ways. So be good servants and use whatever gift He has given you in a way that will best serve each other. Ulitin ko po, ang Diyos daw po ay nagbigay ng grace sa bawat isa sa atin sa napakaraming pamamaraan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito, maging good servants daw po tayo at gamitin natin itong mga kaloob. Tingnan mo yung katabi mo, kalabitin mo siya at sabihin mo, gamitin daw. Sige po, abutin mo yung maabot mo, kausapin mo, sabihin mo, use your gift. Gamitin daw, wag itago, wag ibulsa, wag hayaang mga lawang, wag itago. Sabi, use your gift He has given you in a way that will best serve each other. If your gift is speaking, your words should be like words from God. If your gift is serving, you should serve with the strength that God gives.
Lastly, then it is God who will be praised in everything through Jesus Christ. Power and glory belong to Him forever and ever. Amen. Amen. Gusto ko pong bigyan to ng title na Saved to Serve. Come on, put that in the chat sa mga kasama po natin sa online right now. Saved to serve. Come on, say that with me. Saved to serve. Saved to serve. Tayo daw po ay naligtas para paglingkuran ang sarili natin? Hindi po. Naligtas ka, ako, tayo, para paglingkuran natin ang Diyos. Amen. May nakita po akong isang parang comic, no? Na picture po ng isang babae na may sakit. At habang siya po'y nakahiga sa kanyang bahay, ay makikita mo sa kanyang tahanan ay nakatambak po yung mga maruruming damit, nakatambak po yung mga kailangang hugasan ng mga plato. Mag-amen po yung may ganyan sa bahay right now. Nahiya silang mag-amen. Tama po ba? No? Tapos napakakalat ng kanyang tahanan. May mga dalawang batang marurumi na nag-aaway sa sulok. May mga what do you call this? May mga pusa na dinidilaan yung mga natapon na gatas sa sahig. So tingnan niyo po, napakakalat literal ng bahay. At meron pong pumasok na bisita at sabi niya doon sa may sakit na nakahiga. Ano po gusto niyong pangalan natin doon sa may sakit na nakahiga? Ano po? Ano pong? Marites na lang po. Sige. Sorry po sa may Marites na pangalan. Okay? Pang-illustration lang po. At sabi niya, Marites, sabi niya. Pumasok siya, nakita niya yung kalat. Pero sabi niya, Marites, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako sabihan mo ako. Mukhang okay po yung kanyang paghihingi ng or pag-aalok, no? Para tumulong. Pero the mere fact na nakita niya na po gaano karumi. Nakita niya po? Yung gusto kong i-drive dito. No? Instead na tumulong na siya, ay nakakalungkot po na uwi to sa pagsasabi niya lang na, nandito lang ako pag kailangan mong tulong, nandito lang ako, tawagin mo ako. Gusto ko pong iwan sa inyo yung picture na yon, na alam niyo po ba na ito yung eksaktong nangyayari sa local church. Yung mga staff sa church ay understaff, ang mga pastor, leaders, ay pagod doon sa magnitude ng trabaho, yung mga volunteers ay pagod sa pag-o-overlap to fill in yung mga kailangan gawin. May mga pumapasok na bisita, walang masyadong what do you call this? Yung iba walang kumakamay, walang pumapansin, walang nakikipagkaibigan. Ito po yung picture ng isang local church kung saan makikita po natin ang dami pong trabaho at ang laki ng dapat pong gawin, pero wala pong gustong magkusa na tumulong at lahat po ay gusto lang nakaupo at maging Sunday goer. Sisimba ng Sunday, uuwi. And the rest po ganun ang ginagawa. Yung goal ko po for this morning is not to condemn anyone, but to encourage you to discover again the joy of serving. Amen. The joy. Come on, say that with me, joy. Kasi po talagang may joy sa pag-serve. Tama po ba? Sa title pa lang po natin, I want to make it clear dun sa premise na yon that we are saved to serve. We are not serving so that we could be saved, but again, naglilingkod tayo kasi ligtas na po tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. I think the proper response
sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, after niya tayong niligtas sa ating mga kasalanan, the proper response is for us to surrender our lives to Him at magpagamit po tayo sa Kanyang kaharian. Church, every Christian is called to serve. Ulitin ko po, this is not confined to just pastors, leaders, or sino man pong parte, lay leaders or what, deacons, hindi lang po to confined sa kanila. Because yung nangyayari, makinig po, I want to educate you right now as your pastor, hindi lang po trabaho ng pastor natin na gawin lahat ng trabaho sa church. Hindi po trabaho ng mga nakikita nyo dyan. Okay, yung mga maling mindset, nakikita ko meron naman, nagsuserve, may gumagalaw naman. Sa tingin ko, enough na sila. Hindi ko kasi alam paano or what, etc. etc. Kaya nga po tayo may Serve Sunday every year. Hindi po dinesign ng Panginoon na yung buhay natin after mong maligtas ay umupo ka na lang dyan at hintayin mong dumating ang Panginoon. Hindi dinesign ng Panginoon yung buhay mo na maging cheerleader. Maraming Kristiyano cheerleader. Go, pastor! Kagaling na yung pastor ko. Hallelujah! Ang galing ng mga volunteers namin sa church. Woo! Kaya nyo yan! Go, go, go! Maraming Kristiyano ganyan. Nag-cheer lang. At iniisip nila na sila po ay exempted doon sa pinapagawa ng Panginoon. At meron lang mga piling tao na tinatawag ang Panginoon. Ulitin ko po, hindi po piling tao. Every Christian is called to serve. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo at meron ka ng relasyon ngayon sa Kanya, now, tinatawag ka ni Lord na magpagamit sa Kanya. Palakpakan po natin yung Panginoon. I want to give you some verses po to prove that God is calling us to serve, or ito po yung mga examples no, na pinakita rin ng Panginoon in some verses. Una sa Galatians 5:13-14, you, my brothers and sisters, were called to be free. Come on, say free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Napakaganda po nito, no? Tayo po'y tinawag ng Panginoon para maging malaya. Sabi din ng Bible that whom the Son sets free is free indeed. Come on, tinawag ka ng Panginoon para maging malaya. Pero sabi po ng text na yan, huwag nating gamitin yung freedom, yung kalayaan na yon to indulge in what? The flesh. Huwag daw po natin gamitin yung kalayaan para po gawin ang gusto or nais ng laman natin. But gamitin natin yung freedom rather to serve one another humbly in love. Meron tayong choice if we will be pleasers of God or pleasers of men. Pero sabi dito, piliin natin na paglingkuran ang bawat isa humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. Kung pwede ko pong sabihin na yung prerequisite for serving ay simple. Ang taong pinalaya na ng Panginoon ay dapat paglingkuran ng Diyos. Ang taong pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan, kamatayan, ngayon po malaya ka ng paglingkuran ng Panginoon. Kasi mahirap pong maglingkod sa Panginoon pag hindi ka malaya. Pag nakatali ka pa dun sa past mo, nakatali ka pa dun sa kasalanan, nakatali ka, mahirap maglingkod kay Lord. Kaya po yung tanging prerequisite to serve the Lord is that you and me, you and I are free. Sino po dito pinalaya ng Panginoon? Palakpakan po natin siya. Come on, sige po. Kanina po habang nag-worship tayo, umiiyak ako dun sa fast song na sabi niya, He picked me up, turned me around, placed my feet on the solid ground. I thank my Master. I thank my Savior. I thank God.
Alam niyo po kung maintindihan mo yung kantang yon, na hinugasan ka ng Panginoon, binago ka niya, ikaw na walang patutunguhan, nilagay ka niya dito, pinatawad ka niya, kung alam mo po yung tindi nun, magbabago yung buhay mo. At magiging masigasig ka para paglingkuran mo siya. John 13:12-14, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? Sabi ni Jesus, he asked them, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, listen, you also should wash one another's feet. Kung ako nga'y tinatawag niyong Lord at teacher nyo, at nakita nyo na ito ang ginawa kong example, kung siya po ay teacher, siya po ay master. Amen. Ang ginawa niya po ay pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples. Sabi ni Jesus, ganun din ang gawin nyo sa bawat isa. Mark 9:35, sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last. And the, what? Servant of all. Sa mundo po natin, lahat gusto maging ruler, gusto maging powerful, gusto maging sikat, gusto lagi silang nauuna. Pero sa kingdom po ni Lord, laging paradoxan, kabaligtaran. Kung gusto mong nasa unahan ka, dapat nasa hulihan ka muna. Dahil ang nagpapakataas, binababa ng Panginoon, ang nagpapakababa, tinataas ng Panginoon. Lagi pong ganyan sa kingdom ni Lord, paradox. Tama po ba? Be the servant of all. And Philippians 2:4-7, lastly, don't look out only for your own interests. I think isa din po ito sa mga rason bakit maraming Kristiyano ay hindi po makapag-serve dahil masyado silang consume dun sa sarili nilang pangangailangan. Nakatingin lang sila dito sa sarili nilang mundo at hindi nila nakikita yung need ng ibang tao. Pero alam niyo po, dinisenyo tayo ng Panginoon, hindi po para lang maging concern ka, consume ka lang sa pangangailangan mo, pangarap mo, ano pang wala ka, ano pang kulang mo, etc. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon doon lang po sa sarili nating mundo. At sa sariling interest lang natin. But look at this. But take an interest in others too. When was the last time that you blessed somebody? When was the last time na may tinawagan ka, kinumusta mo yung ka-church mo, kaibigan mo? When was the last time na nag-abot ka? Pinuntahan mo yung kapitbahay mo, nag-abot ka ng ulam, may tinreat ka after church sa McDo or sa Jollibee, I don't know. When was the last time na tumingin ka sa pangangailangan ng iba? Amen. Tulog na po yung iba. When was the last time? You must have the same attitude that Christ Jesus had. Makikita natin ito sa following verse. Ano po yung attitude na yon? Though He was God, listen, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. Grabe po. Kung titingnan natin si Jesus, siya po yung perfect example ng servant. Diba tinatawag siyang the suffering servant? Tama po ba? Siya yung perfect example ng servanthood. Imagine, iniwan niya po yung trono niya sa langit. Iniwan niya po yung comfort ng heaven. Bumaba siya para maging tao tulad natin. Sinong hari yung gagawa nun? Sinong haring bababa sa palasyo niya, makikitira sa squatter? Sinong gagawa nun? And yet, here we are. Nakikita natin yung perfect example ni Jesus na sinasamba natin. Yung perfect example ng servanthood. And this verse is challenging us that we should have the same attitude that Christ Jesus had. So in short, church, sa mga verses pong ito, gusto kong sabihin sa inyo, malinaw, that God has personally called, gifted, equipped, and empowered some believer. Each believer, each
Sa Kapampangan, lahat tayo. Lahat tayo, each believer, to serve one another in building up the body of Christ to the glory of God. Wow. God has what? Personally called. Di naman yung katabi mo, sabihin mo, you are called. Hawakan mo siya, sabihin mo, ang lamig mo. You are called. Maraming Kristiyano, cold. Pero dapat, on fire tayo kay Jesus. Di naman yung katabi mo, ganyanin mo nga kung malamig yan. Dapat nag-aapoy yan kay Lord. Come on! Lahat tayo tinawag ng Diyos. Makinig! Lahat. Yung pagsuserve, hindi lang kay pastor, sa leaders, lahat. Come on. We are called. Then we are what? Next is, what? Sagutin niyo naman po. Gifted. Tinawag ka ng Diyos. At alam niyo po ba, lahat po ng tumanggap kay Jesus, meron pong tinanggap na isang kaloob. When you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, believe me, you have received the grace of God and He has gifted you for service para sa kingdom ng Panginoon. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. So may gift tayong lahat. Walang pwedeng magsabi sa atin, Pastor, ala ko pong gift, ala ko pong balukin. Pastor, yung gift ko lang, taga-upo. Wala pong ganon. Pastor, yung gift ko, taga-kain lang. O, tinamang katabi mong taga-kain. Yan. Huwag na akong titingin, baka may masaktan. Hello. Tama po ba? Walang taga-upo, walang taga-kain, walang taga-obserba na ministry. Lahat po tinawag, binigyan ng kaloob ng Panginoon. Tingnan mo to, no? Tinawag ka na ng Panginoon. Binigyan ka pa ng kaloob. Lord, anong gagawin? Hindi ko po alam paano itong kaloob na binigay mo sa akin. Sabi ng Panginoon, okay, I got you. I will equip you. Tama? Tinawag ka. You have been gifted. Hindi pa tapos doon. Hindi ka hayaan ng Panginoon. Sige, discover mo paano yan. In-equip ka ni Lord. Lagi natin naririnig yung kasabihan that God doesn't call the qualified. Ay, tama ba? God doesn't call the equipped, but He qualifies the called. Hindi tinatawag ng Panginoon yung mga qualified na, pero pag nag-yes ka sa Kanya, gagamitin ka niya, i-equip ka niya. Tama po ba? Kaya, hindi na po accepted yung excuse na hindi ko alam yung gagawin ko. Alam niyo po, ang Panginoon yung nag-e-equip sa atin. Amen. Kung meron po akong time para i-share yung aking testimony, siguro di tayo matatapos, but honestly, I never imagined myself standing in front of you. Dahil kung maniwala po kayo sa hindi po mataas yung aking belief sa sarili, mababa yung self-esteem ko. Hindi ko po kaya magsalita. Totoo po. But along the way, nung nag-yes ako kay Lord, hindi ko na po alam paano nangyari. Basta nag-yes lang ako, sumunod ako sa Kanya. And in-equip niya ako. Hanggang kung nasan po ako ngayon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Siya po lahat sa Kanyang papuri. The same thing na ginawa ng Panginoon sa akin ay gagawin niya rin sa atin. Gagawin niya sa'yo. All we need to do is to say yes to Him. He will equip us and He will empower us. Tama po ba? Ganyan po kaganda na ang church, alam niyo po yon, ay binigyan ng iba't ibang gifting, skills, capabilities ng Panginoon for the building up ng Kanyang church. Ang church po na hindi marunong mag-serve ay pilay. Hello? Alam niyo po ba na ang strength ng church ay wala sa kanyang seating capacity? Ako, hindi na ako believe ngayon sa church na pupuno. Kahit po mapuno tayo dito, magdalawa, tatlo pa tayong service, kung napupuno lang to ng tao at walang nagsaserve, walang kwentang church to. I'm telling you. Ulitin ko po. Kung ang church na to ay napupuno ng mga tao, hindi ako believe sa napupunong church. Bakit?
Kahit concert, pumunta ka sa concert sa labas, napupuno din yun eh. Ano pinagkaiba natin sa concert sa labas at saka sa church? Ang pinagkaiba dapat natin, ang mga tao na umuupo dito ay tumatayo din para maglingkod. You need to understand yung pinapagawa ng Panginoon sa atin dito, we gather to scatter. Hello? Yung strength ng church ay wala sa sitting capacity, but nandun siya sa serving capacity at sa sending capacity. Ilan sa atin? For example, out of this 300, ilan yung mga volunteers natin? 50? May 1/4 na po ba yun? Laging kulang. No wonder panahon pa po ni Jesus, sinasabi na that the harvest is plentiful but the workers are few. And it is my vision at yung goal po natin na mas dumami pa po ang maglilingkod. You know why? Listen, look at me. What God is doing now is a preparation sa net-breaking harvest na ibibigay ng Panginoon sa buong taong ito and even sa parating pa na taon ng 2024. I'm telling you, ang Panginoon ay laging progressive. What you're seeing now, hindi pa po ito ang gustong ibigay ng Panginoon sa The Rock City Church. Mahinang palakpak po yan. Come on. Come on, if you have faith to believe. Hello? Sinong mag-aalaga sa mga bagong bisitang darating? Si Pastor lahat? O, baka di nyo na po ako makausap nun. Kung ako lang, welcome po, welcome po. I love to welcome people, but what I mean is, we need people na tatayo dito para sumali sa connect, kamayan sila, tawagan sila, kumustahin sila, kaibiganin sila. Ang laki po ng harvest. Hindi po kakayanin ng mailan dito sa church. Kailangan po nating magtulong-tulong. Tama po ba? Amen. Bilisan ko na po para makapunta tayo dun sa museum sa labas. 4 na bagay po yung gusto kong iwan sa inyo about serving ngayong umaga. Number 1 is we serve because He served. Pastor, narinig ko na po yung mga verses, no? Pero isa po sa mga pinaka-motivation natin at drive natin bakit po tayo may serve Sunday ay dahil po ang ating Master, ang ating Lord, ang ating Savior na si Jesus, siya po ang unang nagpakita na ang paglilingkod po. No? Nagpakita ng kanyang paglilingkod. No? Nakita yan sa buhay po ni Jesus. Dito sa Matthew 20, verse 28, na naparito po siya, for even the Son of Man, listen, came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Hindi siya naparito. Imagine, hari ng mga hari bumaba sa lupa, naging tao. Kung hari ng mga hari yan, pwedeng bumaba yan sa lupa na may mga anghel. At talagang nagliliwanag. Parang parang Dragon Ball lang. Pwede pong millions and billions of angels kasama niya, which is yung iba, ganyan po yung gustong gawin eh. Gustong ipakita na powerful sila. Pero napaka-humble ng ating Savior. Hindi naman, eman po may panganak yung Marriott Hotel. Sa sabsaban. Hari ng mga hari, pinanganak po sa stable. Tingnan niyo po yun. Gano'ng ka-humble yung ating Panginoon. Hindi siya naparito para paglingkuran siya, pero para maglingkod. At paano siya naglingkod? Para ibigay ang kanyang buhay as a ransom for many. Hindi lang po yun, pinakita sa verse na binasa natin kanina, pinakita po ni Jesus kung paano po niya paglingkuran yung kanyang mga disciples na hinugasan niya ang kanilang mga paa. Tama po ba? So yung buhay ni Jesus, Jesus' life, death, and resurrection ay pagpapakita rin po ng kanyang paglilingkod to mankind. Gising pa po ba tayo? John 13:35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Tayo po as Christians recognize the reason that we serve others is because of all He did to forgive us.
Alam niyo po yung motivation natin, bakit natin pinaglilingkuran yung iba? Dahil din sa love na na-receive natin sa ating Ama. Kasi hindi ka pwedeng mag-serve ng walang love. At lagi nating sinasabi dito po sa Darak City Church, ang pinaka-importante dito, hindi programa, tao. Oh. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. How I wish po, kaya po sa last Wednesday ng September, we're inviting you sa Darak City Church, sa Daupo. Meron tayong first ever family night. Alam niyo po, ako as your pastor, how I wish makamayan ko lahat, mayakap ko kayo lahat. Pero hindi ko po kaya. No? Try po natin mamaya. 1 to 4 p.m. Kaya po gumagawa tayo ng mga avenue para magkakilala tayo, magka-bonding-bonding tayo. Kasi po dito sa church, we say this, a place to call home. Sana naman kahit masampo or mailan 15, 20, may mga kilala ka dyan. Hindi lang yan mga tao na nakaupo, na hi ka lang ng hi. No? Nagkasalubong kayo sa SM, nino kasita mo. Basta ka-church tayo, magsisibay, dara ka na. Di ba? Ang pangit na di mo kilala. And then you call this place home. Alam mo lang by face, di mo alam yung pangalan niya. Iilan pa lang po tayo dito? 300? 350? 400? Paano na po pag naging 1,000 na tayo? Sa bilang pa lang nga po ito, minsan nagtatanong sila, nagsimba ka ba nung linggo? Di kita nakita. O, nasa taas ako. Ano? Ang liit lang po natin, pero hindi na nagkakakitaan. Sino po dito naranasan yon? Parang hindi kita nakita nung Sunday. Pero gusto ko po, bago tayo lumaki, ay maging close po yung ating relationship. Maging intact po yung ating relationship. Next time po, pipreach ko yung about importance po ng small group. Hindi po kayo lalago ng pa-attend-attend lang. We want you to be part of a squad. That's another topic. Okay po? So di ko na po patatagalin to. Gusto ko pong tapusin ng maaga so that po makatingin tayo doon sa mga booth sa labas at mapasyalan nyo po. Okay po? I-dismiss ko kayong maaga pero ala pa pong mamaligwang mag-Jollibee ne. Punta po kayo sa labas. Tingnan nyo po. Ay, anong ministry yan? O, pag-pray mo saan ka dinadala ng Panginoon. Kung mahilig ka magluto, alam mo na doon ka sa welfare. Ay, ang dami mong pakakainin. Hello, the feeding of 5,000. So that's number 1 po. We serve because ang Panginoon natin ay nag-serve. Pangalawa po, we are all given gifts to use. Meron tayong lahat kaloob na binigay ng Panginoon. Ulitin ko po, wala ni isa po sa atin na walang gift. Tama po ba? At alam nyo po, sa pagsuserve, wala po yung mataas na pagkatawag, mababa, wala pong ganyan. Pastor, yung gusto ko, yung nasa taas, yung nakikita ng spotlight. Gusto ko yan, Pastor. I was born for that. Wow! Pastor, ayaw ko yung walis-walis. Grabe, makanini pala yung serve Sunday. Ay, grabe na. Alam niyo po, yung pagpipreach po dito, pagkakanta dyan, pagtutugtog, praise God, di na natin inaayos yung mga upuan. Nakaayos na. Wala pong mataas at mababa. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, itong pagpipreach ko po dito at paglilinis dyan sa baba, ay pareho lang po. Yan. Sa mata ng Panginoon. Huwag po tayong namimili. Unang-una po, ang Diyos ang nagbigay ng kaloob. Ang nagpasya doon sa gift na bibigay sa atin ay walang iba kundi siya. Linawin ko po to. Okay? Pwede tayong mag-desire. We can desire for other spiritual gifts. Yes. But, ang Diyos po ang nagpapasya. Siya ang magde-decide kung ano ang ibibigay niya sa iyo. Hindi mo pwedeng pilitin, Pastor, worship team talaga ako.
Mahilig ka lang kumanta sa banyo lang. Oh my life, you have been faithful. Okay lang, alam ko, worshiper ka. May nagsosorry po daw sa likod. Gino-joke ko lang po, I'm not making fun of that. Pero yung sinasabi ko po, meron talagang specific na paglalagyan ka sa Panginoon. Importante po, malaman mo yon saan ka. Kaya tayo may Serve Sunday. Tama po ba? Romans 12:6-8. We have different gifts. Tama po ba? According to the grace given to each of us, may gift of wisdom, may gift of faith. Tama po ba? No? May iba, marunong magluto, maglinis, mangumpuni. Alam niyo po, ganyan po kagaling yung Panginoon kung paano niya po dinisenyo na iba-iba din yung gift natin. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Tama po ba? If it is to encourage, then give encouragement. Oh, pati pala yung gift, katulad ni Barnabas, na isang encourager. Imagine sa church walang nag-encourage. Ay, katsurang church ta. Di ba? Imagine mo sa church walang nakatayo at nag-welcome sa inyo. Di po ba kayo natutuwa? Hindi ko po alam kung na-appreciate nyo yung mga serve team natin. Come on, sino dito na-appreciate nyo sila? Come on, palakpakan nga po natin sila. Let's honor them. Hindi po biro yung ginagawa nila dito, coming here every Sunday as early as 7, 8 o'clock. Set up po lahat yan every Sunday. Yan po, pinapako pa yan doon. Grabe. Inaayos pa po to. Talagang pinapantay, sinusukat. Hindi, joke lang po. Pero ito pong setup natin dito every Sunday po yan inaayos. Tapos after po na service, nakikita nyo, binabaklas po natin ulit. Ganyan muna po yung setup natin hanggat di pa binibigay ni Lord yung pinagpe-pray natin na building. Kaya kailangan po namin kayo. Di po ba kayo naaawa sa kanila? Praise God, no? Masisipag po yung mga volunteer. One more time, palakpakan natin sila. We love you, serve team. We honor all that you do. Yan, palakpakan po natin yung mga nasa taas natin dyan, sa camera, sa side, sa likuran. Wow. Alam niyo po, ang Darak City Church ay Darak City Church dahil sa inyo at sa mga kasama natin naglilingkod. Hindi po lahat magiging posible ito kung wala sila. I'm telling you. Hindi po posible ito. So we have different gifts according to the grace given to each of us. If it is giving, then give generously. Pati po pala yung pagiging generous na giver, gift yan. Yung iba, sino po gusto to? Gift yun, yung generous giving. O, diba? Walang gusto. Tinakot lang yung pera daw. Pag pera ng usapan, Lord, dito, sa akin to. Yung iba po, walang oras para tumulong sa pagsaserve. That's okay dahil sa business or what. Talagang kulang, limitado sa oras. Pero po, silang binibless ni Lord para naman to support. Kaya kung ikaw binibless ka ng Panginoon financially, paggamit mo yung pera mo sa kingdom ni Lord. Mag-invest ka sa tamang investment. At ang church po, isa sa magandang investment church dahil po yung focus natin ay kaluluwa. Okay? 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts but the same Spirit. Same Spirit. Yung Spirit dun sa nagpipreach, naglilinis sa baba, same Spirit yan. Hello? Ay, gusto ko yung nasa taas na stage, mas malakas yung Spirit. Ay, may ganun. Mas anointed dun sa taas. Ako, di ako nakikita, naglilinis lang ako ng banyo. Pambulok yung banyo. Hindi po, same Spirit po yan. Same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone is the same God at work. That's second po. Pangatlo po, you need to understand that we are parts of the whole. Parte po tayo ng isang malaking katawan, kaya tinatawag tayo the body of Christ.
Jesus Christ is the head of the church, tayo po'y body. Tingnan niyo po to, madaling salita. Di ba yung katawan, hindi naman pare-pareho mata? Paano ka lalakad? Paano ka kakain? O kung lahat tayo, pastor, sinong nasa baba? Lahat tayo nagpipreach sabay-sabay, sino makikinig? Kasiglata kanta. Tama po ba? Nakikita nyo? Para mag-function yung katawan natin, kailangan po iba-iba yan. Pati yung internal organs mo, iba-iba. Ganyan din sa atin. Tama po ba? You need to understand that Christianity is not a solo sport. We are part of God's church. No? And you have a unique role to play. O, tingnan mo na naman yung katabi mo. Tingnan mo na masama. Tanungin mo siya. Ano yung role mo dito? Sige po, kausapin nyo. Yung iba, tingnan mo, ayaw nang tumingin sa katabi nila. Anong role mo dito? Sumagot po ba sila? Sabi niya, na anong role mo? Kung di mo pa alam anong role mo, mamaya, punta ka dun sa labas, makikita mo yung role mo. Yung iba sign daw nila, mamaya kalabas ko kung anong nasa left, yun na yun, yun na yun. Punta ka dun sa right, may pagkain doon, may pagkain. Hello? Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tingnan mo, may hinandaan na pong path, may pinrepair na si Lord sa atin, nagagalawan natin at gagawin po natin in advance. Tama po ba? No? Also Romans 12:4-5, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, ito po yung sinasabi ko kanina, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We belong together. Wow, sarap ata marinig doon. Ikaw, kailangan mo ko, kailangan kita, kailangan natin siya, kailangan natin yun, kailangan natin yun, kailangan natin to. Ganyan po kaganda yung body of Christ. Pag lahat po tayo nagtulungan. Grabe. Imagine niyo po yun. Lahat po na mata dito. Imagine kung lahat tayo gagalaw at magpapagamit kay Lord. Ang tindi po ng mangyayari sa church na ito. Mas mabilis po malalaganap ang pangalan ng Panginoon. Mas maraming kaluluwa yung papasok. Mas marami pong harvest. And we can do more sa tulong po ng Panginoon. And lastly, tapusin ko na po to. Again, ala pa po mga Jollibee. Number 4, we serve to bring glory to God. Amen. Bakit po tayo naglilingkod? Hindi para magpasikat. Hello? Amen. Hindi ka naglilingkod para mapansin ka ni pastor. Ay, pastor. Nag-serve na ako po. Hindi ka nagsuserve para magpapansin, magpasikat, or makilala ka. No. Yung purpose natin isa lang, and that is for the glory of God. Come on. Palakpakan mo yung Panginoon. Para sa kanyang kaluwalhatian. Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Grabe. Ang sarap mapunta sa church na hindi nagmamataas, tinataas niya yung katabi niya. Kasi maliit pala. No? Amen. Joke lang po. Di ba? Ang sarap po nun na walang nagpapataasan. Lahat po, no, tinutulungan po ang iba. We serve to bring glory to God. Not looking to your own interest, but each of you to the interests of the others. Ang paglilingkod po again ay hindi para po sa personal recognition. At sa ating paglilingkod, we should serve humbly. Come on, say humbly. May kababaang loob. Gusto ko pong iwan itong quote na to sa aking kaibigan na si Dr. Martin Luther King Jr. Joke lang po, hindi ko po to kaibigan, hindi ko po to kabatch. Pero sabi po niya, listen to this. Everybody can be great because everybody can serve.
You want to be great? Then you need to be servant of all. Listen, para po sa nagsasabi, Pastor, hindi ko alam, dapat ganito, ano bang requirement dyan? Look at this. You don't have to have a college degree to serve. Come on. You don't have to make your subject and your verb agree to serve. You don't have to know about Plato and Aristotle to serve. Nung balo mo pinggan, pwede na yon, Plato. Yung gift mo, sa welfare ka. You don't have to know Einstein's theory of relativity to serve. Sino po may alam nun? Diba? Ako din hindi ko alam yun eh. You don't have to know the second theory of thermodynamics and physics to serve. You only need a heart full of grace and a soul generated by love. Isa lang po yung kailangan natin. Una, dapat willing ka. Tanangin katabi mo, sabihin mo, willing ka bang paggamit kay Lord? After ko po mag-preach, wala na pong pilitan to, bahala na po kayo. Nangusap na yung Panginoon. You need to have the willingness. Pangalawa po, dapat yung availability. Paano ka gagamitin ni Lord? Hindi ka available. You need to be available. Katulad na sinabi ni Isaiah, Lord, here am I. Use me. Send me. Dapat available ka. Kung papagamit ka kay Lord, kahit imposible yung schedule mo ngayon, pag nag-yes ka kay Lord, gagawin niyang posible yung schedule mo sa trabaho, bibigyan ka niya ng pabor, He will open a door so that you can serve. Sino na pong excited magpagamit sa Panginoon dito? Palakpakan natin yung Panginoon. Doon po ako matatapos. At yung title po ng aking message again, Save to Serve. Tayo po'y tatayo right now so that we can have time pa po na pumunta sa labas.